juicing, ang hindi pagkain, at kung ano-ano pa. Ilan lang po yan sa mga nauusong paraan ng pagbabawas ng timbang. Ang tawag ng ilan dito ay pagdi-detox o detoxification. Pero ang ating aalamin, approve ba talaga ito sa kalusugan natin? Ang pagiging fit and sexy, pangarap ng nakararami. Kaya naman iba't ibang klaseng diet ngayon ang naglalabasan at maraming ipinapangako. Isa na nga sa mga nauusong paraan ng pagbabawas ng timbang ang tinatawag na detoxification. Pag sinabing detoxification, you rid the body of toxins. Na ang toxins nakukuha din naman natin sa food. Ang pangako ng detoxification o detox, ang pagbabawas ng timbang sa ilang linggong fasting o hindi pagkain. Isa sa pinakasikat na paraan nito ay ang tinatawag na juicing, kung saan kinukuha ang katas ng iba't ibang prutas tulad ng pinya, pakwan, melon at saging kasama ang ilan sa masustansyang gulay tulad ng celery, broccoli, beets at kamatis. Hindi na kailangan gumamit ng asukal dahil sapat na ang natural na tamis ng mga prutas. Sa ilang linggo raw na pag-inom nito, makapagpapahinga ang mga organs na tumutunaw sa pagkain. Madedetoxify pa ang katawan dahil matatanggal ang mga dumi sa loob ng mga sistema. Pero ayon sa nakilala naming doktor, ang juicing ay hindi isang klase ng detox, gaya ng inaakala ng marami, kundi isang klase ng pagdidieta. Kaya maganda, kung gusto mong mag-juice, no? Or kung gusto mong magsimulang kumain ng husto o ng tama, no? Kailangan, siyempre, ilabas muna yung basura, di ba? Tinatawag ang coconut na tree of life dahil sa maraming health benefits nito. Ito'y low in calories, may natural fats, cholesterol-free, at mayaman sa potassium. Kaya ang iba ginagamit ang coconut water bilang pang-detox. Ang siste, sa loob ng isang buwan, tanging coconut water lang ang iinumin. Hindi maaaring kainin ang laman ng puko at kahit na anong pagkain. Isang bagay na hindi sinasang-ayunan ng aming eksperto. I don't think it's healthy. You will lose weight? Yeah, probably so. Okay. Huwag kang kumain ng 10 araw, you will lose weight naman talaga. But just coconut water, no. No. If you think about it, it doesn't have all the ingredients necessary, di ba? No? Maraming kailangan yung katawan natin eh. Yung detox kasi, kung magdi-detox ka na, talagang 100% detox diet. Hindi yan dapat lumampas ng 1 linggo. Dahil isa sa magiging effect niyan, you are going to deprive the body of a lot of vitamins and minerals. Halos kapareho din ng coconut water detox ang konsepto ng tinatawag na Master Cleanse. Ang detox diet na ito, sumikat sa Amerika at ginawa ng ilang Hollywood celebrities tulad ni Beyoncé at Hugh Jackman. Ang Master Cleanse ay may 3 stages na tumatagal ng 10 hanggang 40 araw. Sa umaga, kailangang uminom ng 1 litrong tubig na may asin. Para naman mapanatili ang enerhiya sa buong araw, dapat uminom ng 1 baso na may lemon juice, organic maple syrup at cayenne pepper. At sa gabi, bago matulog, kailangang uminom ng laxative tea. Ang epekto raw nito sa katawan ay ang palagiang pagdumi. Sa ganito raw paraan, may ilalabas ang lahat ng toxin sa katawan. Matinding proseso pero instant naman daw ang kaseksihang hatid nito. Ako I am not recommending it. I am not saying it's bad. But you can detoxify without sacrificing any nutrient. I don't think it's good, no? For one, happy ka ba? Kapag gutom ka, di ba? Hindi eh, di ba? Hindi. Kapag hindi ka happy, okay ka ba? Hindi eh, di ba? So when we talk about being healthy or being well, di ba? Wellness yan eh. Ang mga tinatawag na cleansing diet na to may masasamang epekto rin, tulad ng pagnipis ng buhok dahil sa kawalan ng protina, stress, pagkawala ng focus dahil sa gutom, pagkawala ng gana sa pagkain at tremors o panginginig ng kamay. Hindi kailangan gutumin ka para maging healthy, di ba? Ang importante is detox. Ang detox is tanggalin ang toxins, di ba? Hindi mag-starve, di ba? Dahil sa pagnanais na ma-achieve ang sexy body at pumayat sa pinakamabilis na paraan, nabiktima ng mga so-called cleansing diet si Vanessa. Sa sobrang taba raw kasi niya noon, na-chismis siyang buntis. Kumalat yun sa dati naming bahay. Sobrang laki ng tiyan ko, sa taba-taba ko. Kaya sakit lang kasi syempre di naman totoo. Yung gano'n. Kaya talagang pinili ko na pumayat ako.
Kahit konti, yung ganun po. Para pumayat ang mabilisan, hindi kumain si Vanessa. Sa halip, uminom na lang siya ng iba't ibang tsaa at slimming supplements na nagpahamak sa kanyang kalusugan. Hindi na po ako halos makatayo. Sobrang, yung sikmura ko, sobrang hapdi na talaga niya. Hindi na ako makatayo, hindi na ako makalakad talaga. Namimilipit na ako sa sobrang sakit. Siyempre, nakakairita, nakakapangsisi, nakakagalit. Yung gano'n, sana pala hindi ko na lang ginawa. Pinagsisihan ni Vanessa ang kanyang ginawa kaya bumalik siya sa normal na pagdidyeta. Para naman sa taong ayaw mag-detox, isang bagong paraan ng pagdidyeta ang nalikha sa isang pag-aaral sa Amerika. Ito ang tinatawag na blood type diet. Para sa blood type O, mas mainam daw ang high-protein diet na binubuo ng isda at green leafy vegetables tulad ng pechay at kangkong. Meat-free diet naman daw ang dapat kainin ng mga taong may blood type A. Mas mainam raw kung kakain sila ng mga prutas tulad ng saging, melon, mansanas, pinya at mga string beans tulad ng sitaw at sitsaro. Para sa blood type B, green leafy vegetables ang inirekomenda tulad ng pechay, broccoli, malunggay at dairy products, pati na rin ang itlog. Hindi naman maaaring kumain ng chicken ang mga blood type na ito. At sa mga taong may blood type AB, hindi raw pwede ang manok, baboy at baka. Ang maaaring kainin lang ay isda, seafood, tofu, gatas at green leafy vegetables. Yung theory behind that is interesting, okay? Pero hanggang dyan lang. Interesting, magandang kwento, no? Pero that doesn't work because man evolves. Ayon sa ating mga eksperto, hindi naman daw masamang sundin ito. Basta dapat palaging kumakain at napapanatili ang nutrisyon sa katawan. Whatever diet it is, South Beach and all, bastang importante lang yung food pyramid natin. We do not go very, very way below the food pyramid, regardless of whatever fad diet a person is engaged in. Pero you can detoxify by gradually lessening the amount of these toxin sources from the diet without really eradicating them. Ang detox para lang raw sa gustong pumayat ng madalian. Pero hindi kailangang gutumin ang sarili para ma-achieve ang sexy body. Diet and exercise pa rin daw ang pinaka-epektibo. For me, important yan, no? To exercise. You don't have to be an athlete, no? Hindi kailangan na superstar athlete. Hindi. Maglakad-lakad ka, no? Maybe 40 minutes 3 times a week, no? Okay yan, no? You can burn up all the excess, you sweat, you breathe, diba? And then you eat properly, no? What is proper eating? Vegetables and fruits. Alam na natin ito no? Pero we don't do much of that. Vegetables and fruits, very, very, very good, no? Ang magandang pagdi-detox ay sa natural na paraan. Narito pa ang ilang tips. Una, lumanghap ng sariwang hangin. Ang malinis na hangin ay nakatutulong na mawala ang toxins na nasa loob ng katawan. May exercise din ito ang mga baga at marerelax ang katawan. Pangalawang tip, uminom ng maraming tubig. Ang tubig ay nagtataglay ng cleansing properties na nagpa-flush out ng mga dumi sa katawan. At ang panghuli, iwasan ng stress. Magpagkwentuhan sa mga kaibigan o sino mang malapit sa iyo. Makatutulong ito upang ma-detoxify hindi lang ang katawan, kundi ang emosyon at isipan. Maraming paniniwala tungkol sa detoxification at iba't iba ang pananaw tungkol rito. Pero ang importante, dapat magpakonsulta sa nutritionist o doktor para malaman kung kailangan mong sumailalim sa mga ganitong proseso. Dahil ang pagiging healthy, dapat nakakamit slowly but surely.